Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay krimen na tinatawag nating concubinage. According sa Revised Penal Code, ito ay may kaparusahan na imprisonment na mula 6 months at 1 araw hanggang 4 years and 2 months. Ganun din naman yung mistress or yung babae nito ay mapaparusahan ng dischero. Ilan ito pwedeng isampa. Bago po kami nagkakilala ng aking asawa, meron na po siyang ka-live-in at may 2 silang anak. Ikinasal po kami noong 2004 at nagkaroon ng 1 anak. Dinala niya kami sa probinsya at bigla na lang huminto ang kanyang sustento. Nalaman ko na bumalik siya sa dati niyang ka-live-in at nagsasama na ulit. Maraming salamat guys for your continuous support. We are continuously growing. Let's go! Ang kasong concubinage ay isang private crime. Ang ibig sabihin nito, ang pwede lang magsampa ng kaso ng concubinage ay aggrieved wife. At ito ay naisasampa lamang kapag yung crime of concubinage ay nakommit within the Philippine territory. Paano naman kapag yung concubinage o pambababae ay nakommit sa ibang bansa? So, kapag nakommit sa ibang bansa yung pambababae, ang pwedeng i-file na case ng aggrieved wife or yung aggrieved party is Anti-Violence Against Women and Their Children. Ito yung tinatawag nating VAUSI Law, which is Republic Act number 9262. So, yung VAUSI ay nagpaparusa ng pagkakakulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years. So, mas matindi ang parusa ng VAUSI. And ito ay isang public crime. Hindi lamang yung aggrieved party ang pwedeng mag-file ng case na ito, pwede rin any person who may have a personal knowledge doon sa abuse. So, kapag nambababae ang isang lalaki, pwede itong mag-cause ng mental torture, psychological torture, and emotional torture sa babae. And isa ito sa mga pinoprotektahan ng VAUSI Law. Bakit hindi pwedeng kasuhan ang lalaki ng concubinage kapag ito ay nangyari sa ibang bansa? Ang Revised Penal Code natin o yung mga crimes natin na nasa Revised Penal Code ay may tinatawag na territoriality. Kapag yung concubinage ay nangyari sa ibang bansa, then we could file yung VAUSI law. Bakit po pwede yung violence against women and their children? Kasi yung emotional torture, psychological torture ay nangyayari sa Philippines kapag yung asawang babae ay nakatira sa Pilipinas. So, pag nakomit naman sa Philippines yung pambababae, pwedeng mag-combine yung concubinage and yung violence against women and their children. So, nabanggit natin kanina na ang kaparusahan ng concubinage ay imprisonment from 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Yung mistress naman could be punished of dischero. Ang ibig sabihin ng dischero, hindi siya pwedeng lumapit sa mga aggrieved parties within 25-kilometer radius. Kapag sinampahan ng concubinage ang asawang lalaki, hindi kasama dito yung babae. But, yung aggrieved wife have a remedy or meron pa rin siyang pwedeng ikaso dun sa babae, which is civil in nature. So, ilan nga ba nagkakaroon or nakocommit yung crime of concubinage? Una, kapag ang lalaki ay inahay na yung kalaguyo nito in any place within the Philippines. So, it's already a concrete evidence kapag nagsasama na sila sa isang bahay. Second, kapag naman iniuwi na ng asawang lalaki ang kalaguyo nito sa conjugal house ng mag-asawa. And third, kapag yung pagtatalik nila ay scandalous manner. Only 3 ways kung saan
ang lalaki ay pwedeng kasuhan ng concubinage kapag nagsasama na sila sa isang bahay, kapag ibinahay ng lalaki yung mistress niya dun mismo sa conjugal house, and kapag nahuli sila na nagtatalik in an scandalous manner. When it comes to concubinage, kailangan ng direct evidence. Hindi pwede yung may picture lang sila, may nabasa kang chat or text message. Kailangan natin ng direct proof. Unlike sa adultery, kung saan lalaki naman yung misis, hindi kinakailangan ng direct evidence doon. Sa adultery, hindi pwedeng sampahan yung babae lang. Dapat babae and kalaguyo nito yung sasampahan. Otherwise, walang jurisdiction ng court dito. Unlike sa concubinage, ang kakasuhan mo lang dito is yung asawang lalaki. So guys, yun yung remedies ng mga misis natin na ang mga asawa ay ng babae. We may need direct evidence para makasuhan sa ng concubinage, o kaya naman pwede ka nang mag-file ng violence against women and children. I hope may natutunan po tayo ngayon, and I want to extend my gratitude to everyone because we are continuously growing and marami pong sumusuporta sa page natin. Please keep sharing po yung mga videos, especially sa mga family members and friends na nangangailangan nito. So keep safe everyone, and God bless.